Welcome back po sa Panahon TV. Time check ulit tayo. Check niyo po ang inyong mga orasan. Ang oras po natin ay 5:19 ng umaga. Ngayon po alamin po natin ang agwat ng temperatura sa selected Asian cities. Sa Bangkok, Thailand, mainit po ang panahon. Meron po yan 25 to 33 degrees Celsius. At dito naman sa Hanoi, Vietnam, meron po yan 10 to 14 degrees Celsius. Sa Taipei, Taiwan naman, meron po yan 12 to 17 degrees Celsius. At dito naman sa Beijing, China, napakalamig pa rin po. Meron po yan -4 to 3 degrees Celsius. Dito naman sa Brunei, meron po yan 24 to 30 degrees Celsius. At sa may Rangoon, Myanmar, meron po yan 19 to 34 degrees Celsius. Ngayon naman puntahan po natin ang ating global weather. Hatid po ito ng WMO o World Meteorological Organization. Unahin po natin sa USA and Canada. Sa Los Angeles, meron po yung 11 to 22 degrees Celsius. At dito naman po sa Ottawa, Ontario, meron po yung -5 to 2 degrees Celsius. Dito naman sa Europe, dyan po sa Rome, meron po yung 11 to 17 degrees Celsius. At sa Madrid, Spain, mababa po ang temperatura, meron po yung 2 to 13 degrees Celsius. Dito naman tayo sa atin sa Asia and Middle East. Sa Dubai, meron po yung 19 to 26 degrees Celsius. At dito naman po sa may New Delhi, India, meron po yung 9 to 22 degrees Celsius. At panghuli lang po natin sa Australia and New Zealand. Sa Melbourne, meron po yung 16 to 21 degrees Celsius. At dito naman po sa may Wellington, meron po yung 16 to 23 degrees Celsius. At mga kababayan, dahil nga po ang February ay tinuturing din po natin na Healthy Heart Month, alamin po natin ang isang disease na pwede po nating makuha kung hindi po natin inalagaan ang ating mga puso. Alamin po natin ang tungkol sa coronary heart disease. Dito po yan sa sigla. Nagkakaroon ng coronary heart disease kapag hindi sapat ang daloy ng blood vessels sa ating puso. Sanhi nito ang plaque o tabang nabuo sa coronary artery kung kaya't nagkakaroon ng pagbara dito na maaaring magpabagal o magpatigil ng daloy ng dugo. Dahil dito, nagkukulang ang supply ng oxygen sa puso na nagreresulta ng pagtigas ng artery. Tumataas ang posibilidad ng pagkakaroon nito kapag ang tao'y obese, diabetic, may mataas na cholesterol level o di kaya'y may high blood pressure. At dahil hereditary din ito o maaaring mamana, high risk din ang may mga family history ng heart disease. Karaniwang mga sintomas nito ang paninikip ng dibdib, ang pagiging hirap sa paghinga at pagdanas ng fatigue. Para ma-diagnose ang disease na to, nariyan ang iba't ibang mga medical exam gaya ng coronary angiography, echocardiogram, electrocardiogram, electron beam computed tomography, at heart CT scan. Depende sa lagay ng heart disease, maaari itong operahan. Ilan sa mga procedure na pwedeng gawin ay ang angioplasty and stent placement, coronary artery bypass surgery, at minimally invasive heart surgery. Upang maiwasan ang coronary heart disease, mag-ehersisyo araw-araw. Iwasan ang pag-inom ng alak at paninigarilyo. Iwasan ang matatamis at matatabang pagkain. At gumamit ng dental floss. Tandaan na ang wastong pangangalaga sa ating ngipin ay makakaiwas sa mga bakterya na maaaring makaapekto sa ating puso.